Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Kapag nadapa ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Tahimik na nakaupo si James sa labas ng ospital. Halos magdamag na siyang gising, bantay sa kanyang anak. Sunod-sunod ang gastos, gamot, test, bayarin, at hindi na niya alam kung saan kukuha ng pambayad. Hindi niya ito sinasabi kahit kanino. Ayaw niyang makaabala. Ayaw niyang magmukhang mahina. Pero isang hapon, may dumating. Si Mark, kaibigan niya sa church. May dalang pagkain at simpleng tanong, "Kamusta ka na?" Doon na bumigay si James. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumabas ang pagod, takot, at bigat na matagal niyang kinikimkim. Hindi siya pinangaralan ni Mark. Umupo lang siya sa tabi niya, nakinig, at sinamahan siya. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa tapos ang problema, gumaan ang pakiramdam ni James. Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Hindi tayo nilikha para mag-isa. Dinisenyo ng Diyos ang buhay na may kasama. May sasalo kapag nadadapa at may magpapalakas kapag nanghihina. Dahil sa kahinaan natin, darating ang mga sandaling babagsak tayo sa problema, takot, o maging sa kasalanan. Kaya kailangan natin ang isa't isa. Minsan, mas pinipili nating mag-isa, nahihiya, o natatakot mag-open up. Pero hindi doon nangyayari ang paglago. Ang pagdadamayan ay hindi lang pagtulong. Ito rin ay pagpapakumbabang tumanggap ng tulong. Kapag may nadapa, bubuhatin natin, hindi huhusgahan. At kapag tayo ang nanghihina, huwag tayong manatiling mag-isa. Tumingin ka sa paligid mo. May kilala ka bang may mabigat na pinagdadaanan? Abutin mo siya, kahit sa simpleng presensya at pakikinig. At kung ikaw naman ang nahihirapan, huwag mong sarilihin. Lumapit ka sa taong mapagkakatiwalaan mo. Ang tunay na lakas ay hindi pagiging independent, kundi pagiging konektado sa iba. At sa bawat pagtulong mo sa iba na bumangon, ginagamit ka ng Diyos bilang kamay niya sa kanilang buhay. Kung may kakilala kang nahihirapan, halimbawa baon sa utang o sa gastusin sa pagpapagamot, ano ang gagawin mo upang ipakita ang malasakit? Tama ba na para makatulong ay handa kang bawasan ang iyong ipon o emergency fund kahit iyon na lang ang natitira sa'yo? O paano mo ito maibabalanse ng may karunungan at pag-ibig? Panginoon, salamat dahil hindi mo ako hinayaang mag-isa. Turuan mo akong maging bukas sa iba, tumulong, at tumanggap ng tulong. Gamitin mo ako upang magpamalas ng iyong malasakit sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.